Kumalat sa crypto community ang video ni Ginong Eric Trump kung saan pinuri niya ang technology ng blockchain kumpara sa traditional na mga bangko. Ayon po sa crypto analyst na si Saif, ang sinabi ni Ginong Eric ay tila may malinaw na pahiwatig tungkol kay XRP at sa kakayahan nitong baguhin ang sistema ng global payment. Sa pananaw po ni Ginong Saif, ang mga salitang ito ay hindi basta opinyon lang, kundi posibleng indikasyon ng pagkilala sa tunay na halaga ng XRP dito sa mundo ng blockchain. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang sinabi ni Ginong Eric Trump tungkol sa blockchain? Sabi rito ay in a video shared by Saif, Eric Trump expressed his belief in blockchain superiority over traditional banking systems, emphasizing efficiency, cost-effectiveness, and accessibility. Saif interpreted these remarks as a clear nod to XRP's role in redefining cross-border financial infrastructure. Ayan, sa nasabi pong video, sinabi ni Ginong Eric Trump na mas mahusay ang blockchain kaysa sa traditional na banking system. Ipinunto po niya na mas mabilis, mas mura at mas accessible ito. Para kay Ginong Saif, malinaw na ang pahayag na ito ay tumutukoy po sa layunin ng XRP na gawing mas efficient ang cross-border payments. Kung iisipin po natin, si XRP ang isa sa iilang blockchain na aktibong ginagamit sa ganitong serbisyo, kaya hindi po malayo na ito nga ang tinutukoy ni Ginoong Eric. Ang market impact po dito ay ang ganitong pahayag mula sa isang kilalang personalidad ay maaaring magbunsod ng bagong wave ng interest kay XRP, lalo na kung ito ay mapag-usapan sa mainstream media. Ano naman ang personal na karanasan ni Ginong Eric sa digital assets? Yan, sabi rito ay in the clip, Eric Trump described his transition from a background in real estate and tangible assets to an appreciation for digital assets. He explained that his interest in cryptocurrency developed after observing how banks use their influence to restrict and control businesses for political reasons. Ayan, ibinahagi po ni Ginong Eric na nagsimula siyang mahumaling sa crypto matapos po niyang makita kung paano ginagamit ng mga bangko ang kanilang kapangyarihan para limitahan ang ilang negosyo sa political na dahilan. Dati raw ay puro real estate at saka physical assets lamang ang kanyang alam. Ngunit ngayon, nakikita na niya ang halaga ng digital assets sa pagbibigay ng kalayaan sa ekonomiya. Para sa kanya, ito po ang paraan upang makalaya sa sobrang kontrol ng mga bangko. Sa market impact, kapag mas maraming public figures ang nagbibigay ng ganitong opinyon, mas lumalawak po ang awareness ng publiko sa mga benepisyo ng blockchain gaya po na XRP na pwedeng magdulot ng long-term bullish sentiment. Paano naman po niya inilarawan ang problema sa kasalukuyang sistema? Sabi po rito ay, according to Eric, blockchain technology proffers a solution by decentralizing financial power and enabling greater fairness and speed in economic transactions. Yan, ayon po kay Ginong Eric, ang blockchain ay solusyon sa kasalukuyang sistema dahil tinatanggal po nito ang labis na kapangyarihan ng mga bangko. Sa halip na nakasentro lang sa iisang institution, ang blockchain ay nagpapahintulot ng mas patas at mas mabilis na transaction. Kapag ito po ay ipinatupad sa mas malawak na saklaw, mababawasan ang red tape sa pagpapadala ng pera at pagproseso ng loan. Ito mismo ang ginagawa ni XRP na nagbibigay po ng instant settlement nang hindi dumadaan sa maraming middlemen. Ayan. Sa market impact, kung lumaganap ang ganitong ideya, maaaring tumaas ang demand para sa blockchain-based payment systems kung saan si XRP ay isa sa pinaka-advanced na kandidato. Ano ang tingin ni Ginong Eric sa mga kahinaan ng traditional na bangko? Sabi po rito ay Trump questioned the inefficiencies of the current financial system,
pointing to slow processes such as loan approvals and limited operating hours. He argued that blockchain could perform all the functions of banks more efficiently. Saif interpreted this as an implicit acknowledgement of XRP's capabilities given its established use in facilitating fast, low-cost, and borderless value transfers. Yan, paliwanag po natin yan. Tinukoy po ni Ginong Eric ang kabagalan ng kasalukuyang sistema ng mga bangko, lalo na sa loan approvals at limitadong oras ng operasyon. Sinabi niyang kaya ng blockchain na gawin ang lahat ng ito ng mas mabilis. Para kay Ginong Saif, ito ay tahasang patunay ng pagkilala sa kakayahan ni XRP na magpadala ng halaga sa loob lang ng ilang segundo kahit saan sa mundo. Sa madaling sabi, nakita po ni Ginong Saif ang sinasabi ni Ginong Eric bilang pahiwatig ng pagkilala kay XRP. Sa market impact, kapag tumagos po sa publiko ang ganitong pananaw, posibleng mas maraming bangko ang mag-adapt ng blockchain solutions na katulad ng XRP Ledger. Paano naman po nauugnay ang mga sinabi ni Trump sa disenyo ni XRP? Sabi rito ay Saif view aligns with the broader perspective among digital asset proponents who see XRP as one of the most practical blockchain solutions for institutional finance. XRP's design allows for real-time settlement and interoperability between different fiat currencies, addressing many of the inefficiencies Trump mentioned. Ayan, ang pananaw daw po ni Saif ay kapareho ng paniniwala ng maraming eksperto na si XRP ang isa sa pinaka-practical na blockchain solutions para sa mga institusyong pampinansyal or financial institutions. Ang disenyo po ni XRP ay nagbibigay daan sa instant settlement at kaya po nitong mag-interconnect sa iba't ibang fiat currencies. Sa madaling sabi, nasasagot po ni XRP ang mga problemang binanggit ni Ginong Eric tulad ng mabagal na proseso at mahal na transaction. Sa market impact, ang pagkilala po sa efficiency ni XRP ay pwedeng magpataas ng kumpiyansa ng mga institutional investors na naghahanap ng stable at saka scalable blockchain platform. Ngayon ay bakit po ba sinasabing mas tugma si XRP kaysa kay Bitcoin sa sinabi ni Trump? Ayan. Sabi naman po rito tungkol dyan ay while Trump emphasized Bitcoin's strength as a store of value, his discussion of blockchain as a system capable of replacing traditional banking functions aligns more closely with XRP's design than with Bitcoin's. Bitcoin remains primarily a decentralized asset for storing and transferring value, whereas XRP's underlying technology supports scalable payments and liquidity management for financial institutions. Paliwanag po natin yan. Bagamat pinuri po ni Eric ang Bitcoin bilang store of value, mas tugma sa sinabi niyang sistema ang disenyo ni XRP. Si Bitcoin ay para po sa value storage, habang si XRP naman ay ginawa para sa mabilis na transaction at saka liquidity management ng mga bangko. Sa madaling salita, kung ang usapan po ay tungkol sa pagpapalit ng papel ng mga traditional na bangko, si XRP ang mas eksaktong halimbawa kaysa kay Bitcoin. Ang market impact po dito ay ang ganitong pagkakaiba ay nakakatulong sa paghubog ng narrative na si XRP ay hindi kalaban ni Bitcoin kundi katuwang sa pagbuo ng bagong financial structure. Ngayon ay ano naman ang mensahe ni Saif sa mga XRP holders? Sabi po rito ay by asserting that Eric Trump was alluding to XRP, Saif underscored a growing sentiment that political figures are beginning to recognize blockchain's transformative potential within the financial system. His statement that the smart ones already know where the future is headed suggests confidence in XRP's long-term position within that evolution.
Yan, ayon po kay Saif, dumarami na ang mga political figures na nakikita ang potensyal ng blockchain sa pagbabago ng global system. Nang sabihin po niya na the smart ones already know where the future is headed, ipinapahiwatig po niya na malinaw na bahagi si XRP ng kinabukasan ng financial system. Para po sa mga holders, isa itong kumpirmasyon na tama ang direksyong tinatahak nila. Sa market impact, ang ganito pong mga pahayag ay nagdaragdag ng moral boost. Yan, moral boost sa XRP community at nagpapalakas po ng belief sa long-term growth ng asset. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay kung pagbabatayan po natin ang lahat ng sinabi ni Ginong Eric Trump dito, malinaw na may koneksyon ito sa layunin ng XRP na gawing moderno at patas ang payment system sa buong mundo. Bagamat hindi po niya direktang binanggit si XRP, ang mga katangian ng blockchain na kanyang pinuri ay tumutugma sa kung ano si XRP ngayon. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malaki pong bagay ang ganitong uri ng recognition mula sa isang prominent personality. Ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol po sa politika, kundi sa pagkilala ng mga nasa mataas na posisyon sa tunay na kapangyarihan ng blockchain technology. Sa madaling sabi, mas lalong lumilinaw na si XRP ay may puwang sa hinaharap ng global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.